Nagsimula ang pelikula noong June 17, 1995, kung saan makikita ang isang lalaking nagngangalang Danny Lugo, na kasalukuyang nag-ehersisyo sa labas ng gym. Nang marinig at makita niya ang mga paparating na maraming mga pulis, nataranta siya at agad na tumakbo upang subukang tumakas. Ginawa niya ang lahat upang makalayo sa mga pulis, ngunit sa kasamaang palad ay nabunggo siya ng isang police car, at biglang nag-flashback ang eksena sa 6 na buwan na nakalipas. Si Danny ay isang tusong tao at kapalaya lang niya mula sa kulungan matapos pagdusahan ng kanyang sentensya dahil sa Medicare fraud. Sa kabila nito, sinubukan niyang kumuha ng trabaho sa isang gym na kilala bilang Sun Gym, kung saan nangako siya sa may-ari na si John Miz na gagawin niyang triple ang kanilang membership sa loob lamang ng 3 buwan. Bagamat tila imposible itong pakinggan, kinanggap siya ni John at pinatunayan ni Danny ang kanyang sinabi, kung saan nagawa niyang buhayin muli ang gym dahil sa dami ng mga taong pumupunta. Sa kanyang trabaho bilang isang personal trainer, naging kaibigan niya sa gym ang lalaking nagngangalang Adrian. Si Adrian ay isang bodybuilder at isang mahusay na manlalaro sa larangan, ngunit gumagamit siya ng steroids upang mapabilis ang kanyang progreso. Ang pagsikat muli ng kanilang gym ay naging dahilan upang pumaldo si John at pati na rin si Danny. Ngunit kahit na tumaas ang posisyon ni Danny, pakiramdam niya ay kulang pa rin ito at nais niya ng mas maraming pera. Isang araw ay nakita niya sa telebisyon ng isang lalaking nagngangalang Johnny Woo na pinagyayabang ang kanyang marangyang buhay. Sinabihan niya ang mga manonood na kung gusto nilang maging katulad niya, dapat silang umattend sa kanyang seminar. Nagkaroon ng kliyente si Danny na nagngangalang Victor Kershaw na wala ring tigil sa pagyayabang sa kanyang yaman. Si Victor ay tunay naman na mayaman talaga at isang self-made immigrant na nakapagtayo ng iba't ibang negosyo na nagbibigay sa kanya ng malaking kita. Halos mainggit si Danny sa mga pinagsasabi ni Victor at na-realize niya na kailangan niyang gumawa ng ibang paraan upang umasenso sa buhay. Binanggit niya ito kay Adrian na nasa kaparehong sitwasyon at sinabing nagsasawa na rin siyang maging sunod-sunurang empleyado. Pumunta si Danny sa seminar ni Johnny Woo kung saan sinabi nito sa kanyang mga tagapakinig na maging masipag at itinuro niya ang 3 hakbang sa tagumpay, magtakda ng layunin, gumawa ng plano at sundin ang planong iyon. Dahil na-motivate sa lahat ng sinabi ni Johnny Woo, gumawa ng isang delikadong desisyon si Danny kung saan napaisip siya ng plano na kidnapin si Victor at sapilitang kunin ang lahat ng yaman nito. Ipinaliwanag niya ang kanyang plano kay Adrian at sinubukan siyang kumbinsihin na kailangan nilang gawin ito upang magkaroon ng pagbabago at matustusan ang kanilang mga hangarin sa buhay. Nagustuhan at pumayag naman si Adrian sa ideya, ngunit kailangan pa nila ng isang kasamahan kaya nilapitan ni Danny si Paul Doyle na isang dating drug addict at kapalaya lang rin sa kulungan. Bagamat mayroon siyang madilim na nakaraan at mga pagkakamali, nagbago si Paul at natagpuan ang kanyang landas sa pagiging isang dedikadong Kristiyano. Dahil walang ibang pupuntahan pagkatapos makalaya, kinupkup siya ni Pastor Randy at tumira sa loob ng simbahan. Nang dahil sa kanyang masamang reputasyon, nahihirapang makahanap ng disenteng trabaho si Paul at binigyan ng konsiderasyon ang alok na plano ni Danny. Kalaunan ay naging magkaibigan sina Danny at Paul at bagamat hindi na raw umiinom ng alak si Paul, pumunta silang 3 sa isang bar kasama si Adrian. Doon ay nakilala ng 3 ang isang babaeng dancer na nagngangalang Christina, na isang imigrante at isa ring ambisyosang babae. Isasali rin ni Danny si Christina sa kanyang plano, ngunit nagsinungaling sila at sinabing gagawin nila siyang model para sa isang music video. Pagkalabas nilang 3, ipinaliwanag pa ni Danny ang kanyang planong pagkidnap kay Victor, kung saan tumanggi si Paul dahil alam niyang illegal ito at nais niya ng magbago. Kinabukasan, dahil sa pag-abuso ni Adrian sa paggamit ng steroids, nagsimulang lumabas ang mga masasamang epekto nito, kung saan nahihirapan ng gumana ang kanyang batuta. Binisita niya ang isang doktor upang magpatingin, ngunit nakipaglandian muna siya sa isang nurse na nagngangalang Rubina. Nalulungkot si Adrian sa naging resulta ng kanyang paggamit ng steroids, ngunit ipinaalam sa kanya ng doktor na kaya nila itong gamutin, ngunit may kamahalan ang presyo ng gamutan. Samantala, ipinagpapatuloy pa rin ni Paul ang kanyang pagbabago kasama si Pastor Randy sa simbahan, ngunit ang pastor pala ay may itinatagong sexual na pagnanasa sa kanya at sinubukang molestyahin si Paul. Dahil dito ay hindi nakapagpigil si Paul at binugbog ang pastor, kung saan halos mapatay na niya ito dahil sa labis na galit. Pagkatapos ay nakipagkita siya kay Danny upang sabihin na pumapayag na siya sa kanyang plano at sasali sa kanilang team, ngunit nilinaw niya na ayaw niyang may masaktan sa gagawin nila.
Pumunta sila sa isang weapon shop upang bumili ng mga gagamiting armas, kung saan nagawa nila ito matapos magsinungaling si Paul na dati siyang nasa militar. Agad namang napaniwala ang lalaki dahil sa laki ng katawan ni Paul at ibinigay sa grupo ang mga armas na kailangan nila. Nang makauwi, ipinaliwanag ni Danny sa mga kasama ang detalyadong plano upang mapasok ang bahay ni Victor at matagumpay siyang dakpin at namangha naman ang dalawa sa galing sa pagpaplano ni Danny. Gayunpaman, ang kanilang unang pagtatangka ay napurnada matapos maabutan na may nagaganap na party sa bahay ni Victor, kaya dali-dali silang kumaripas ng takbo sa takot na mahuli. Ang kanilang ikalawang pagtatangka ay naging palpap rin. Pero neutralize the target. Go, 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 go! Get him, get him! What the? Ass white! Just get him! What the f***? He was right here! Where'd he go? You see him? Where the hell is he? There he is! Fuck! You got the wrong BMW! Told you to check the license! Well, we thought it was the same car. It looked exactly the same. I told you, M98305! Kaya nagpa siya silang tambangan ito sa labas ng kanyang private airport, kung saan nagawa nila siyang mapatumba matapos gamitan ng taser. Pagkatapos ay agad nila siyang isinapay sa kanilang van at dinala sa isang warehouse na puno ng mga sex toy. Tinakpan nila ang mata ni Victor upang hindi niya makilala si Danny, na gumamit pa ng ibang boses bilang disguise. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang pagsisikap na hindi siya mabosesa ni Victor, nakilala pa rin siya nito dahil sa kanyang pabango. Galit na binanggit ni Danny kay Victor na kukunin niya ang lahat ng kanyang kayamanan, ngunit hindi basta-bastang susuko si Victor dahil pinaghirapan niya ang lahat ng meron siya. Pagkatapos ay pinilit nila siyang gumawa ng tawag sa kanyang pamilya upang pilitin silang umalis ng bansa at nagbigay ng peking eksplanasyon kung bakit siya biglang nawala para hindi maghinala ang kanyang pamilya at i-report sa mga pulis ang kanyang pagkawala. Sinimulan ni Danny ang pagbuo sa kanyang alibay sa pamamagitan ng patuloy na pagpasok sa kanyang trabaho sa gym, habang si Paul naman ay binabantayan ng mag-isa si Victor. Nagkausap silang dalawa, kung saan nalaman ni Paul na tumigil na rin sa pag-inom ng alak si Victor tulad niya. Binigyan ni Paul si Victor ng pagkain at inumin, kaya na-realize ni Victor na di hamak na mas mabait siya kesa sa dalawa. Binanggit ni Paul ang patungkol sa kanyang relihiyon, kung saan inisip ni Victor na ipinadala siya ng may kapal upang ituwid ang landas ng mga kumidnap sa kanya. Nalaman ni Paul na isang Hudyo si Victor at nagpatuloy siya sa pamamagitan ng pagdampi ng kanyang kamay sa ulo nito at tinanong kung tinatanggap ba niya si Jesucristo bilang kanyang tagapagligtas. I do. That felt great. Oh, how did you do that? I have a gift. Good. 13 araw na ang lumipas mula nang kinidnap nila si Victor, kung saan sinusubukan nila siyang papirmahin sa mga dokumento ng kanyang mga ari-arian, ngunit tumatanggi ito kaya patuloy nila siyang tinutorture. Gayunpaman, dahil sa kabaitan ni Paul, mas lalong nagiging malapit pa silang dalawa ni Victor. Samantala, nalaman ni Christina na hindi totoo ang tungkol sa music video na sinabi ni Danny, kaya nagsinungaling muli si Danny at sinabing nasa isang sikretong misyon siya para sa CIA. The CIA? Police CIA? Those gobbles? One time in Hong Kong I had to live for a week in a tree. No food, no bathroom, no nothing. Nagpatuloy pa siya sa pagsasabi na kung gustong tumulong ni Christina sa kanyang misyon, kailangan niyang maging malapit kay Paul at pumayag naman ang babae. Noong isang araw na binabantayan ni Paul si Victor, nagtangka itong tumapas kaya napilitan si Paul na patumbahin siya. Damn it! Why'd you make me do that to you, Victor? I have responsibilities. Jesus Christ himself has blessed me with many gifts. One of them is knocking someone the out. Pumunta si Paul sa isang bar at doon siya nilapitan ni Christina na nag-iisip na kasama ito sa sinasabing misyon ni Danny. Biglang dumating ang isang mayamang lalaki na nagngangalang Frank Griga at tinagaw bigla si Christina habang kausap si Paul, kaya nagkaroon sila ng kaunting sagutan. 3 linggo na ang lumipas at hindi pa rin nila mapapirma si Victor, ngunit nalaman nilang mayroon siyang racing dog kaya ninakaw ito ni Adrian at iniregalo sa kanyang kasintahan na ngayon na si Nurse Rubina. Dahil sa tumitindi na ang mga ginagawang pagpapahirap sa kanya, sa huli ay napilitang pumirma si Victor sa mga transfer documents ng kanyang mga property. Gayunpaman, nadismaya si Danny nang malaman na kailangang masaksihan ng notary public ang pagpirma ni Victor at Danny. Naalala niya na isa ring nagnonotaryo ang kanyang amo na si John, ngunit tumanggi rin ito na selyuhan ang mga dokumento dahil wala roon si Victor.
Nagkataon naman na nangangailangan ng sponsor si John para sa kanyang gagawing pa-contest, kaya sinuhulan siya ni Danny at matagumpay nitong napanotaryo ang mga dokumento sa legal na pamamaraan. Nagresulta ito upang tuluyang mapatransfer ang mga property ni Victor sa kanya, ibig sabihin ay matagumpay ang plano ni Danny. Ang kanilang importanteng huling hakbang ay ang idispatcha si Victor, kung saan hiniling ni Danny kay Paul na lasingin ng sobra si Victor. Umiiyak na nagmamakaawa si Victor kay Paul na iligtas siya, kapalit ng lahat ng kanyang kayamanan. Sinabi ni Paul na kailangan niyang malasing at kalimutan ng mukha ni Danny bago nila siya dalhin sa airport at doon papapawalan. Ngunit hindi naniniwala si Victor at binanggit na isusumbong niya siya kay Jesucristo sa oras na makarating siya sa langit, na labis na ikinagalit naman ni Paul. "You're not gonna tell Jesus I said pinitang nilasing ng sobra ni Paul si Victor at sa kanila siya dinala sa isang tahimik na lugar ng gabing iyon. Dito na nila siya balak patayin, kung saan isinapay nila siya sa isang kotse at pilit na pinaandar ito kay Victor hanggang sa siya'y mag-crash. Sa kabila ng malakas na impact, napaligtas ito salamat sa kanyang airbag at seatbelt. Itinuloy nila ang tangkang pagpatay kay Victor sa pamamagitan ng pagpapakalat ng gasolina sa sasakyan upang sunugin ito. Dahil sa malaking pagsabog, kumpiyansa ang tatlo na malabong buhay pa si Victor, ngunit nagulat sila nang makita nila siyang lumabas ng kotse at tila hindi tinablan. Inutusan ni Danny si Paul na sagasaan ito, at bagamat nag-aalangan ay ginawa ito ni Paul. Nakaligtas pa rin si Victor, kaya inutos ni Danny na iatras ang kotse upang tuluyan na itong masagasaan at mamatay, at nag-aalangan na sumunod muli si Paul. Pagkatapos ay umalis na ang tatlo sakay ng kanilang van, ngunit lumalabas na himalang nakaligtas muli si Victor, na nagtamo lang ng ilang bali sa katawan. Dumating ang mga pulis sa eksena at dinala si Victor sa ospital, kung saan kinausap siya ng mga investigador patungkol sa kanyang kwento na pagkidnap sa kanya. Gayunpaman, hindi naniniwala ang mga ito sa kanyang mga kwento, at iniisip na gawa-gawa niya lang ang lahat ng kanyang sinasabi. Mas lalo silang nawalan ng interes matapos nilang malaman sa background check ni Victor na may dati siyang kaso ng pagbibenta ng ilegal na droga sa kanyang sariling bansa, at kung bakit wala ni isang tumawag at nag-report patungkol sa kanyang pagkawala. Samantala, nalaman ng grupo ni Danny na nakaligtas si Victor, kaya agad silang pumunta sa ospital upang tapusin ang kanilang trabaho. Pagkatapos umalis ng mga pulis, nakita ni Victor sa isang libro ang patungkol sa isang magaling na detective at tinawagan ito. Gayunpaman, ang anak ng detective na nagngangalang Ed ang sumagot sa kanyang tawag, dahil lumalabas na luma na pala ang librong nakita ni Victor at patay na ang detective. Si Ed ay isa ring magaling na detective, ngunit siya ay kasalukuyan ng retirado. Nagmakaawa si Victor sa kanyang tulong, ngunit ramdam rin ni Ed na siya ay nagsisinungaling, at pinayuhan na lang siya na umalis sa pampublikong ospital dahil madali lang siyang mapapasok ng mga gustong pumatay sa kanya. Di nagtagal, nagawang makapasok na sa loob ng ospital ang tatlo, kung saan nagbalat kayo sila bilang mga staff, ngunit kalaunan ay nalaman nilang napalabas na pala si Victor. Pagka-uwi, pinaghati-hatian ng tatlo ang lahat ng kanilang napunimbat na pera, at alam nilang hindi pinaniniwalaan ng mga pulis si Victor dahil dati rin siyang kriminal. Kalaunan noong Hunyo 1995, sinimulang magpapasaya ng tatlo sa kanilang bagong buhay, gamit ang lahat ng pera at ari-arian ni Victor. Nag-focus si Danny sa pagkuha sa mga mansyon ni Victor, habang si Paul naman ay nagsasaya kasama ang kasintahan na ngayon na si Christina, kung saan nabunyag na naligaw muli siya ng landas at bumalik sa kanyang pagiging drug addict. Nagawang makabili ng mga gamot ni Adrian para sa kanyang namamatay na alaga, at kalaunan ay nag-propose siya ng kasal kay Rubina. Samantala, si Victor ay nagtatago sa isang hotel, kung saan binisita siya ni Ed at sinabing tutulungan niya siyang mahuli ang mga taong nagpahirap sa kanya. Lumipas ang ilang mga araw at patuloy pa rin ang pag-a-adapt ng tatlo sa kanilang bagong buhay, kung saan nakikisalamuha pa sila sa kanilang mga kapitbahay at gumamit ng ibang pagkakakilanlan. Lingid sa kanilang kaalaman, habang sila ay nagpapapasaya, si Ed ay nagsimula ng kumilos at bantayan ang kanilang bawat galaw. Mas lalong naging pabaya si Paul at nagpakalulong sa droga, na sinabayan pa ng kanyang magastos na kasintahan, na iniisip na nasa CIA mission pa rin sila, dahilan upang maubos ang kanyang parte ng pera. Patuloy na nagbibigay si Ed kay Victor ng kanyang mga nakakalap na impormasyon sa tatlo, at kalaunan ay naisipan niya magkunwaring kliyente para kay Danny.
Ginawa niya ito upang maging mas malapit kay Danny, kung saan binanggit niya na inirekomenda ng kanyang kaibigan na si Victor ang gym at si Danny. Nagulat si Danny nang marinig iyon at malinaw sa kanya na may interes na ang mga pulis sa kanila. Pagkalipas pa ng ilang linggo, pinapasalan na ni Adrian si Rubina, habang si Paul naman na desperado na sa pera ay tinangkang pagnakawan ng mag-isa ang isang armored truck. Hinabol siya ng mga pulis habang pinapaputupan at sa huli ay nagawa niyang makatapas matapos tumalon sa tubig. Ngunit nabaril at natanggal ang kanyang hinlalaki sa paa. Agad siyang dumiretso sa nagaganap na pasal kung saan inamin niya kay Danny ang kanyang pagiging pabaya at pagkakamali. Inirekomenda niya na gumawa muli sila ng pagnanakaw at ang kanilang susunod na target ay si Frank Briga at nagustuhan naman ni Adrian ang ideya. He blew his whole cut, now he wants to do another job. Is that right? Why did you say it like that? Because I put all my money in the house, now I need a procedure. A procedure? You know what? Why don't you glue his toe onto your balls? Everyone wins. Samantala, dahil sa nakuhang impormasyon mula kay Ed, nalaman ni Victor na si John ang nagnotaryo sa mga dokumento para kay Danny at nagbanta siya sa kanya upang maibalik ang mga ito. Pagkatapos ng tawag, galit na ipinaalam ni John ang balitang ito kay Danny at sinubukan pa siyang saktan. Kinausap ng dalawa si Victor, kung saan sa pilitan nilang nalaman ang kanyang lokasyon. Gayunpaman, nang pumunta sila sa hotel ay hindi na nila naabutan si Victor, at sa halip ay nakumpirma lamang ni Danny na isang ang detective ang kanyang kliyente na si Ed. Kausap ni Ed ang hepe ng pulisya upang sabihin na totoo ang mga kwento ni Victor, ngunit tumatanggi pa rin ang hepe na kunin ang kaso nito dahil masyado raw itong small deal. Gayunpaman, nagbabala si Ed na ramdam niyang gagawa muli ng panibagong krimen ng tatlo, kaya kailangan nila silang pagtuunan ng pansin. Maya-maya, pumunta sina Danny at Adrian sa bahay ni Ed upang kumuha ng impormasyon at subukang hanapin si Victor. Ngunit nagulat sila sa biglang pagdating ng mga pulis. Agad na tumakbo paalis ang dalawa at tumalon sa dagat, ngunit lumalabas na hinatid lang pala pauwi ng mga pulis ang kanilang dating kasamahan na si Ed. Upang maging mas ligtas si Victor mula sa mga humahabol sa kanya, nagpa siya si Ed na dalhin siya sa kanyang bahay. Sa kabila ng lahat ng kaguluhan, tumanggi si Danny na sumuko. Kaya sa huli ay napilitan siyang isagawa ang ideya ni Paul na biktimahin si Frank Briga. Nagmula ang kayamanan ni Frank sa kanyang phone sex business at nagkunwari sina Danny na isa silang lehitimong kumpanya na naghahanap ng investor para mapalago pa ang kanilang negosyo. Namukhaan ni Frank si Paul bilang ang lalaking nakasagutan niya sa bar at sa huli ay pumayag siya sa nasabing investment. Bago magpatuloy, ipinakilala niya sa tatlo ang kanyang asawa na nagngangalang Sabrina at ipinagmalaki ang mga bago nitong breast implant. Ipinagpatuloy nila ang kanilang negosasyon sa bahay ni Adrian, ngunit wala ang asawa niyang si Rubina dahil nag-overtime ito sa trabaho sa ospital. Habang mainay na nagsasaya ang iba, nagkaroon ng seryosong pag-uusap sina Frank at Danny patungkol sa negosyo, kung saan sinabi ni Frank na hindi pa siya sigurado dito dahil mga baguhan pa lamang sila kumpara sa kanya. Nang marinig ito, sobrang nagalit si Danny nang tawagin siyang amateur at hindi niya ito matanggap dahil alam niya kung gaano siya kahirap na nagtrabaho para sa lahat ng mayroon siya ngayon. Sa huli, aksidente niyang napatay si Frank matapos nitong mabagsakan ng mabigat na bakal sa ulo. Naabutan siya ni Sabrina na labis na nagulat sa nakita at agad na pinaputupan si Danny, ngunit sa kabutihang palad ay napailag siya at pinigilan ng mga kasama ang babae. Tinurukan nila ng tranquilizer si Sabrina upang uminahon siya at ipinaliwanag ni Danny sa mga kasama kung paano nangyari ang aksidente. Habang hinihingi ang mga code sa safe ni Frank mula kay Sabrina, hindi nila namalayan na napatapas ang aso na ninakaw nila mula kay Victor. Iniwan ng dalawa si Adrian sa bahay upang maglinis, habang sila naman ay pumunta sa mansyon ni Frank para nakawin ang laman ng kanyang safe. Gayunpaman, mali pala ang ibinigay na code ni Sabrina sa kanila, at sa kasamang palad ay napatay ni Adrian ang babae matapos siyang bigyan ng sobrang daming tranquilizer para sa mga kabayo. Labis na nadismaya at nagalit si Danny sa balitang iyon, ngunit kailangan nilang magpatuloy. Nagpasya silang nakawin na lang ang mga sports car ni Frank at bago umalis ay ibinigay ni Paul ang kanyang naputol na daliri sa aso ni Frank. Pagkabalik ay isinapay nila sa kanilang van ang mga bangkay at saka dinala ang mga ito sa kanilang warehouse. Inutusan ni Danny si Paul na maiwan at bantayan ang mga bangkay at noong sinabi niya na gusto na niyang itigil ang lahat, pinaalala ni Danny sa kanya na ideya niya ito at kailangan niyang panindigan. Samantala,
Nakita ng isang lalaki ang aso ni Victor at tumawag ng pulis dahil sa suspetsang ninakaw ito, habang nakita naman ng katulong ni Frank ang daliri ni Paul sa tabi ng kanilang aso at tumawag rin ng mga pulis. Pagkatapos makauwi galing sa pamimili ng mga gamit at panglinis sa mga bangkay, sinimulan ni Danny at Adrian ang pagtanggal sa kanilang mga fingerprint. What are we gonna do with their fingerprints on their fingers? Gumamit sila ng palakol upang tanggalin rin ang mga fingerprint ng mga mismong bangkay at pagkatapos ay inutos kay Paul na ihawin ang mga ito. Ginawa naman ito ni Paul, ngunit kalaunan ay sumuko na siya at iniwan ang mga kasama. Sa kabila nito, ipinagpatuloy ng dalawa ang trabaho, kung saan inilagay nila ang putol-putol na katawan ng mga bangkay sa loob ng mga container at itinapon ang mga ito sa dagat. Samantala, nagsimula na rin kumilos ang hepe laban sa tatlong kriminal, kung saan ipinaliwanag niya sa mga tauhan ang kanilang misyon na dakpin ng sabay-sabay at isa-isa ang mga ito. Hindi nagtagal, isinakatuparan na nila ang misyon, kung saan una nilang nahuli si John sa kanyang gym contest. Sunod nilang dinakip si Paul sa simbahan, habang si Adrian naman ay sa kanyang bahay. Bumalik ang eksena sa simula ng pelikula, kung saan nabunggo ng police car si Danny, ngunit nagawa pa rin niyang makatakbo palayo at sumakay ng bangka upang tumakas. Gayunpaman, dahil sa tulong ni Victor, nalaman nilang pupunta sa Bahamas si Danny upang kunin ang natitirang pera ni Victor sa bangko. Agad silang nagtungo doon, at tama nga ang suspetsa nila dahil naabutan nila si Danny sa bangko, dahilan upang magkaroon muli ng habulan. Nagawang mabaril sa binti ni Ed si Danny, at noong sinubukan pa niyang tumapas, inararo siya ng sasakyan na minamaneho ni Victor, na naging resulta upang hindi na siya makawala at tuluyan ng nahuli. Pagkatapos ibalik si Danny, niliti silang tatlo sa korte, kung saan tumestigo si Christina at Rubina laban sa kanila. Noong una ay kumpiyansa si Danny na walang pruweba na magtuturo sa kanila sa mga pagpatay, ngunit natagpuan ang mga bangkay mula sa dagat at ginamit ang breast implant ni Sabrina upang makuha ang kanilang pagkakakilanlan. Dumagdag pa rito ang pag-amin ni Paul sa mga kasalanan at itinuro ang dalawang kaibigan bilang pasimuno ng lahat. Dahil sa kanyang kooperasyon, sinintensyahan lamang si Paul ng 15 taon na kanyang sinulit sa pamamagitan ng pag-serve sa simbahan. Samantalang sina Danny at Adrian naman ay binigyan ng patong-patong na kaso at inabot lamang ang hukom ng 14 na minuto upang sentensyahan sila ng kamatayan. In fact, the only thing they weren't found guilty of was the one thing they were most guilty of. Being dumb, stupid. Nagtapos ang pelikula sa pagpapakita ng mga totoong hitsura ng mga karakter, kung saan nabunyag na si John ay namatay sa kulungan.